dito sa nangyari po sa Malaysian Airlines na may dalawa yatang natuklasan doon na hindi kanila yung pasaporteng ginamit o nakaw na pasaporte. So, ano po ang dapat gawin ng ating mga kababayang lalabas ng bansa para hindi masyadong maabala sa kanilang pagbabiyahe? Yung sa amin naman po kasi, namimili rin po kami talaga kung saan ng areas ang pwede namin higpitan. At ginagawa po namin ng paraan na meron po kaming mas bagong passport reader at yung aming database ina-update po namin. Lahat po ito sana hindi mag-create ng inconvenience sa mga bumabiyahe po natin mga kababayan. Opo. Ay kayo ba'y nagdagdag ng kwan? Dahil ang napansin ko dyan, minsan na-experience ko na napakahaba po ng pila. Wala pa yung issue ng paghigpit sa mga pasaporte o yung nangyari sa Malaysian Airlines. So ngayon kung medyo sisiliping mabuti at bubusising mabuti ang ating mga passport, baka laging madoble pa, baka lalong madoble pa ang pila sa airport. Hindi naman po. Ang lumalabas po kasi magdadagdag po kami ng mga tao. Oh. At ang pinaka-importante po kabayan, makakabili na po kami ng passport reader na mas malakas yung kaakayahan sa pagdidetect ng mga peking travel document. Ito po yung pag linagay niyo pa lang po dun sa machine, malalaman talaga namin kaagad kung ito ay fake o hindi. Kasi yung existing passport reader po natin medyo antigo na, more than 5 years old na po kaya kailangan na i-upgrade na po natin. Opo. So ibig sabihin, wala pa ho yun. Yung bago yung passport reader, wala pa? Wala po. Na-bid out na po. Ma-award na po doon sa isang nag-bid. Medyo matagal lang po yung proseso ko bayan dahil opo, yung procurement process po natin medyo maigpit. Oho. So, hindi kagad maasahan natin magagamit yan. In the meantime mo, attorney, ay anong gagawin ngayon ng bureau? Ang ginagawa nga po namin, nagdadagdag nga po kami ng tao sa airport at saka kami po ay nagko-coordinate po sa mga iba't ibang embahada para nang sa ganun yung aming mga immigration officer well-trained po mag-detect by visual inspection pa lang po yung passport. At the same time, meron po kaming dedicated unit po doon na kung sakasakaling, let's say, yung immigration officer, in case of doubt, i-refer po niya ron sa isang anti-fraud section po namin. Sila po at talagang may kakayahan at abilidad na talagang ma-detect kung ang pasaporte ay fake o hindi. Meron ho ba tayong qualified na mga tao na idadagdag sa Bureau of Immigration sa airport? Meron naman po. Mabibigyan po kayo, marami po tayong mga immigration officer na meron po talagang kakayahan kahit po yung basic. Yung basic po na pag-detect ng mga peking travel document. Pero meron din po tayong mga additional training, mga advanced training na lumalabas. Nag-training po sila sa ibang bansa. Yung iba naman nag-train po sa NBI. Lumalabas na they have the ability to really detect yung mga counterfeit and fake travel document. Kasi ang magiging problema lang ng ating mga immigration officers ay yung passport ng mga foreigners, di ba ho? Opo. Dahil yung kahit meron po tayong, kahit yung Pilipino po, meron din po mga fake. Ito nga po, isasabihin ko lang po sa inyo, tulad po kahapon, meron po kami na intercept sa Cebu. Palabas po na isang Indian, ang hawak-hawak po niya fake na Philippine passport. Na-detect po ng immigration officer kaagad natin yan. Kaya ngayon po yung may hawak po ng passport na yon, na-turn over na po sa aming legal division para mag-file ng appropriate charges. Baka naman baka kaya na-detect kaagad Indian, paano naging Filipino passport siya? Hindi na po. Halo-halo rin po kasi mga senaryo dyan. Pero sumatotal po yung immigration officer po natin, yung basic understanding po nila at basic skills nila, kasama po doon yung pag-detect ng mga fake na travel document. So, dapat to mag-expect ang ating mga kababayan na medyo madadagdagan ang pila pagdating sa papasok na ho ng airport, ang mga pasahero, lalong-lalong pagdaan nila sa Bureau of Immigration. Ganito po kabayan, medyo lumalabas po kasi yung ginawa namin, isa sa mga innovation namin na ginawa this month, yung arrival departure cards po natin.
yung pag-departure po natin, hindi na po mag-fill up ang mga foreigner. Pag departure. Pilipino na lang po, pag-departure po. Departure, Tapos okay. yung papasok naman po, hindi na rin po mag-fill up ang Filipino po natin mga biyahero. Sino magpipila? Pure foreigner naman. Ganun? Yung foreigner lang po. Dahil yun po, yung po talaga mandato ng ating Bureau of Immigration. Pag papasok po yung mga biyahero, yung foreigners po talaga titingnan kung medyo may diferensya o may derogatory record. Oo. So, ang mangyayari, dahil ngayon magpipila pa, di ba? Opo. Ngayon. So, hindi na kailan ito patutupad? Ay, pinatupad na po namin ng March 1. March 1? Sinasabihan lang po namin lahat ng mga airlines na i-remind doon yung mga pasahero nila na kung kayo po ay foreigner, papasok po sa bansa, you are required to fill up an arrival card. But if you're using a Filipino passport, hindi na po kailangan. Dahil Pilipino po kayo. Okay. Sa mga Pilipino lang yon. Tika daw. Pagpalabas ho ang Pilipino, hindi na kinakailangan mag-fill up? Mali po. Pag Pilipino po, required palabas. Mag-fill up? Opo. Pag papasok na ng ating bansa, hindi na? Hindi na po. Ayun. Pero ang foreigner, palabas, kinakailangan pa ba mag-fill up? Hindi na po ang foreigner palabas. Hindi na rin. Pero papasok, mag-fill up siya. Opo. Ang Pilipino, hindi na. Hindi na po. Ayun. Dahil bumabalik lang po sila sa sariling bansa natin. Oo. Tama. Nilinaw lang ho natin. So, Opo, para sige po. Sige, hindi. Ginawa po namin yan para mapabilis po yung, yun nga po, yung pila doon sa ating immigration. At marami po kayong mga ideas para mapabilis lang po talaga dahil ang objective lang po naman namin talaga sa Bureau of Immigration pagdating po sa border control, good guys in, mabilis, travel facilitation, pero bad guys out din po na we will have the ability to really detect yung mga those people na unwanted visitors at saka those with fake travel documents at those with derogatory records. Yun po ang aming mandato talaga sa border control. Okay. Attorney, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Ay, salamat po kabayan at magandang umaga po sa inyo lahat.